Uso ang sakit gayong malamig ang panahon dahil sa amihan season. Ayon sa Department of Health, pinakadelikadong mahawa ang mga matatanda. Narito ang report ni JC Cosico. Nagsimula sa mga anak na nagkaubo, sipon at lagnat. Ngayon, buong pamilya na ni Deseline at Benhur ang tinamaan ng mga sintomas ng trangkaso. Tingin ni Deseline ang pabago-bagong panahon ang dahilan kaya sila nagkasakit. Pag may narinig mo na tumatahol yung isang mong anak, parang isa, 2 araw lang, yung isa tumatahol na rin. Ganon sinisipong, ganon lang. Mabilis lang ang paggawa kasi siguro rin maliliit ang bahay namin. Ang asawa niyang si Benhur, minamalat pa ng makausap namin. Sa gabi, lalo na yung bunso ko, umiiyak dahil nga sa magigising, na hindi makahinga na maayos dahil nga sa sipon, barado. Barado yung ilong. Tapos biglang uubo. Ayun, magigising ka. Sa Quezon City, nasa 1,464 ang kaso ng influenza-like illnesses hanggang nitong November 23. Mas mababa kumpara noong isang taon na may 2,053 cases. Pero hindi isinasantabi ng LGU na tataas pa ang bilang na yan lalo't nagsimula na ang amihan season na nagdadala ng malamig na klima at maulang panahon. Kaya ang Department of Health bantay sarado na ang posibleng pagdami ng influenza-like illness kabilang ang COVID-19. Kasi pagka nagkakaroon ng tag-ulan na, nakasarado yung bintana, nasa loob tayo. Actually, sabi lang nabasa. Hindi actually dahil nabasa. It's actually dahil kulob ka sa isang room with one person coughing, hawa-hawa na kayo ng acute respiratory infection. Delikado raw na mahawa ang mga miyembro na vulnerable at high-risk population lalo ang mga nakatatanda. May supply naman daw ng flu vaccines para sa kanila. Yung elderly, pag natamaan ng respiratory illness, magiging pneumonia, mauospital, pwede pang mamatay. Ayon sa DOH, makatutulong ang madalas na paghuhugas ng kamay para di kumalat ang sakit. Uso rin daw ang waterborne diseases gaya ng pagdurumi. Kaya dapat pakuluan muna ang tubig bago inumin para makaiwas sa sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.